10 taon nang naninigarilyo si Mark Anthony. Kwento niya, ilang beses na siyang nagtangkang tumigil pero hindi niya magawa-gawa. Kaya nang marinig niya ang planong pagpapatupad ng nationwide smoking ban, ito na raw marahil ang magiging daan sa kanyang paghinto sa bisyo. Okay lang din para mabawas-bawasan na rin yung pagsisigarilyo sa lansangan. Ibabase sa ordinansa ng Davao City ang gagawing nationwide smoking ban sa bansa, kung saan ipinagbabawal ang paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar. Nasa 1,000 piso hanggang 5,000 piso at abot sa 4 na buwan na pagkakakulong ang penalty sa Davao kapag lumabag sa ordinansa. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, mapipirmahan na ng presidente ang EO oras na dumating na siya sa kanyang opisina. Ito ay matapos ang ipinagawang revision sa DOH. Dapat kasi, tulad sa Davao, ang designated smoking area ay outdoors. To follow the Davao model. That was revised, and so there will be no smoking indoors. Ayon naman kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi kayang ipawalang bisa ng EO ang designated smoking area indoors dahil pinapayagan ito ng batas. What we can do is to be very strict on the implementation of a smoking area within the building. Oras naman na mapirmahan na, maglalabas ang DOH ng kanilang statement at kung paano ang gagawing panghuhuli kapag lumabag dito. Bawal na pong manigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar sa buong bansa. Ito po'y matapos nagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 26 na nagbabawal sa sinuman na manigarilyo sa public places. Ipinagbabawal din ang pagbebenta, pamamahagi o pagbili ng sigarilyo sa mga menor de edad, lalo kung malapit sa mga public schools, playground at mga pasilidad kung saan nagsama-sama ang mga kabataan. Maliban sa paaralan, bawal ding manigarilyo sa mga ospital, klinika, restaurant o sa mga mataong lugar. Ang sinumang lalabag ay pagbumultahin ng 1,000 piso hanggang 40,000 piso depende sa bigat ng pagkakasala.